Okay, so andito ulit tayo sa bayan ng Ginyangan. So ito yung daan, ah, ongoing na daan na papunta doon sa highway. So simula dito, more or less mga 8 minutes nandun na tayo sa kalsada ng highway ng Ginyangan. So papunta tayo ngayon sa property na ating sisilipin ngayon hapong ito. So ito yung property isa, ito yung nabili nila ma'am na nasa Canada po ngayon. So ito po ay nabili na. Yan yung Maples. So punta na po tayo dito sa titingnan natin. So ito po ay ito din, may kalsada din siya dito. Tubig lang dahil malimit yung ulan, pero hindi naman po bumabaha. Shout out po kay Mama Rosemary Palama po na nasa Canada. So ito yung katabi lang po ng property, katapat lang ng property na binili po ninyo. So tingnan natin. Ito po yung kanyang daan. So pinabutas naman na po yung daan. Siguro kailangan nito ay tambakan lang ng lupa para maging matigas. At saka, pero kapag hindi tagulan, pasok dito ang sasakyan, yung motorsiklo. Pero 4 wheels, hindi pa kayang ipasok unless padadaanan uli sa backhoe. So may daan naman siya. Okay, so andito na tayo mismo sa property. So ito daw po yung entrance, itong mahogany ito. So binakodan siya kasi ng mahogany, kung mapapansin natin dito. Tapos doon naman sa baba may sapa. Napakalakas ng tunog ng sapa sa baba. So ito ay pataas. Papunta doon sa may Busay. So nakikinig natin ay lagaslas ng tubig. Mamaya po bababain po natin yun para makita yung ingay o tunog ng galing doon sa tubig. So ito po yung property, Nyugan, 1.7 hectares. Yung kasama pa daw po yung taas doon. Ibig sabihin may hilly part. Tapos dito naman yung kapantayan sa dinadaanan natin. Dito may kasunod pang property dito. May mga kasunod pa dyan. Kaya may dumadaan din dito. Dumadaan dito yung pahila ng Kalabaw, ano. So doon sa unahan daw nito ay may Busay o tinatawag natin falls. Kaya lang Busay ay hindi naman katulad talaga ng falls na mataas. Hindi ganoon kataas. So yan, flat ang property. Ito po ay matatagpuan sa Ginyangan, Quezon. So kung magta-travel ka simula sa Manila papunta dito, mga 6 na oras at kalahati ang travel. Tapos yung itinuro ko po sa inyo kanina yung kalsada. Simula doon sa labas hanggang doon sa binidyohan natin, almost mga 8 minutes yun. Tapos naglalakad kami papasok dito sa loob, mga 8 minutes din. More or less lahat po yung mga 15 minutes ang para makarating ka dito sa property. Okay. So ito,
Napakaganda ng mga ano, mga nyog. Yan. Ngayon po kasi ay mag-aalas 5 na ng hapon, kaya itong paligid natin is ang dilim-dilim na ng konti. Itong sapa nasa loob ng property. Yan ang hatian. So yung kabila hindi na yan. Ah, ito yung sapa, oh. Ganda. Yan. So yan yung sapa. Ito daw ang boundary. So ibig sabihin, ito yung lote nila lakad natin papunta doon. Tapos papunta doon sa taas. Ang malawak sa kanya ay itong pataas na part, ano. Oh, napakaganda po ng tubig dito. Maganda maglaba dito. Yan. Ito yung nakikinig natin kanina na lagaslas ng tubig. Doon sa ano, malalim yata doon, doon sa part na 'yon. Yan. Tapos doon sa taas daw po ay may busa. Pero hindi na 'yun sakop ng lote. Sa ibang property na. Tapos ito namang property ito ay hindi na din po sakop. Nandito lang po tayo sa kaliwa. Na ang tanim po ay mga mahogani, niyog, kawayan, mga angpot bearing trees. Meron tayong nakita ba kanina na mga namumunga na mga ano puno. Mga kakao. Yan, okay. So iyahan ko po kayo na bisitahin itong property at baka ito na yung pagkakataon para makapili kayo ng property na abot kaya ang halaga. Ito po. Yan. So ang presyo po nito ay makikita natin dyan sa taas ng screen. Ulitin ko po, ito po ay 1.7 hectares dito po sa Ginyangan, Quezon. Gilid po ng sapa. 15 minutes po yung lakad simula doon sa kalsada na simentado hanggang dito. So kung kayo po ay pumunta dito, mas maganda ay nakabota po. So salamat po at follow na din po tayo at subscribe ang ating channel. Thank you so much and have a